Sa mga nakalipas na linggo, naging usap-usapan sa publiko ang mga larawan at video na ipinapakita ang marangyang pamumuhay ng ilang kamag-anak ng mga negosyanteng konektado sa mga kontrata ng pamahalaan. May mga kaanak ng mga kontraktor na nagbahagi ng kanilang paglalakbay, mamahaling sasakyan at mga branded na kagamitan. Agad itong napansin ni Mayor Vico Soto at nagsalita siya ng direkta tungkol dito. Sinabi ni Mayor Soto na hindi dapat hangaan ang ganong pagpapakita ng yaman. Ayon sa kanya, gawin nating hindi komportable. Gawin nating hindi ito isang bagay na nakaka-inspire. Ipinaliwanag niya na kailangang kilalanin ng mga tao kung kailan hindi na naaangkop ang ganong uri ng pagpapakita, lalo na kung may koneksyon ito sa mga kontratang pinupunduhan ng gobyerno. Para sa kanya, hindi ang pagkakaroon ng yaman ang issue, kundi kung paano ito ipinapakita at ano ang kahulugan nito. Dagdag pa niya, walang masama kung mayaman kung galing ito sa tapat na paraan. Pero kung may kinalaman ito sa mga proyektong galing sa buwis ng tao, dapat mas maging mapanuri ang lahat. Itinuro rin ng alkalde na marami na ang nasanay sa ganitong uri ng pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, nagiging tila normal ito. Binalaan niya na kung magpapatuloy ang ganitong pananaw, mas lalong tatatag ang kultura ng pagtanggap sa hindi ka nais-nais na gawain. Kung gusto nila ng atensyon, ibigay natin, pero hindi paghanga, diin niya. Nagbigay rin ng paalala ang ilang pambansang opisyal. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino ay nanawagan sa mga Pilipino na huwag gawing huwaran ang pagyayabang ng sobra-sobrang kayamanan. Sinabi niya na kung may kinalaman ito sa pundo ng bayan, tungkulin ng mga mamamayan na maningil ng pananagutan. Dagdag pa ni Tolentino, ang sobrang paghanga sa labis na luho ay maaring magbago ng pananaw ng kabataan na baka isipin nilang mas madaling magpayaman sa maling paraan kaysa sa masipag at tapat na gawain. Kasabay nito, iginiit ni Mayor Soto ang transparency sa mga proyekto ng flood control sa lungsod. Inihayag niya na humiling ang kanyang opisina sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga dokumentong para suriin kung maayos ba ang disenyo at implementasyon ng mga proyekto. Binigyang diin niya na mahalagang may access ang lokal na pamahalaan sa impormasyon upang masiguro na ang mga proyekto ay nakatutugon sa pangangailangan ng komunidad. Dagdag pa niya, karapatan ng mga residente ng Pasig na malaman kung paano ginagamit ang pondo ng bayan, lalo na sa mga programang layong protektahan sila laban sa pagbaha. Sa paglalapat ng dalawang isyu, ang pagpapakita ng luho at ang pangangailangan ng transparency, itinuro ni Soto ang mas malaking usapin, kung paano hinuhubog ng lipunan ang mga bagay na tinatanggap bilang tama. Ipinaliwanag niya na bawat isa ay may papel sa paghubog ng normal na pananaw. Kahit hindi direktang nakikinabang ang mga tao, may mga pagkakataong nagiging bahagi sila ng problema dahil sa pagtanggap o pananahimik. Ang pagkilala rito ay unang hakbang tungo sa pagbabago. Nilinaw muli ng alkalde na hindi masama ang maging mayaman kung galing ito sa tapat at malinaw na paraan. Ngunit kung ang marangyang pamumuhay ay hayagang ipinapakita ng mga may kaugnayan sa proyekto ng pamahalaan, dapat itong maging dahilan para magtanong, ano ang ipinagdiriwang at para kanino? Para sa kanya, hindi lamang ito usapin ng pamamahala, kundi pati kultura. Kung hihinto ang mga tao sa paghanga sa ganitong gawain at sa halip ay makita ito bilang paalala ng mga dapat itama, saka lamang makakamtan ang tunay na pananagutan. Sa kanyang mga pahayag, umaasa si Mayor Vico Soto na mahihikayat ang mga mamamayan na pahalagahan ang integridad kaysa sa panlabas na anyo at tiyakin na ang tiwala ng publiko ay napoprotektahan sa pamamagitan ng transparency at malinaw na aksyon. Actually, interesting itong article na kumalat kanina. At bakit interesting ito? Well, to summarize this article na ipinost rin sa mga Facebook pages, sinasabing ang pagsibak kay Torre ay posible daw sa hindi nito pagpayag na pagpirma ng isang dokumento. At ano itong dokumento na ito? Well, ayon lang naman sa nasabing article, ay ito ay patungkol sa additional 8 bilyong piso na funding para sa pagbili ng armas para sa mga kapulisan. Na ayon naman diyan sa post ay di umano'y hindi pumayag si Torre. Na dahil daw diyan sa hindi pagpirma ni Torre, diyan daw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ng DILG. Well, interesting, di ba? Anyway, kung ito man ang katotohanan lumalabas na parang ang gusto ni Torre ay maiwasan ang posibleng corruption kung pipirma siya dun sa di umano'y additional 8 bilyong piso. Well,
Yan ba ang dahilan sa kung bakit hindi na rin nagreklamo pa si Torre sa ginawang pagsibak sa kanya? Pero ang pinakamalaking tanong sino ba talaga ang nasa likod o sino ba talaga ang tunay na nakisawsaw patungkol sa issue na ito? Anyway, kung meron man correction patungkol sa aking mga nasabi, please correct me if I'm wrong na lang ha? At ito pa yung iba pang balita. Sa mga nagdaang araw, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagbago sa pamunuan ng pambansang pulisya. Ang dating pinuno ng PNP, si General Nicolas Torre, ay tinanggal sa kaniyang pwesto matapos lumabas ang isang opisyal na abiso na pirmado noong Agosto 25. Kinabukasan, agad na itinalaga ang bagong pansamantalang pinuno. Si General Jose Melencio Nartates Jr. ang humalili bilang officer in charge upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng ahensya. Bagamat mabilis ang naging pagbabago, tiniyak ng mga opisyal na hindi ito magdudulot ng anumang kaguluhan sa loob ng pambansang pulisya. Ayon sa kanila, tinanggap ni General Torre ang desisyon ng may respeto at maayos na pakikitungo. Pinuri rin ang kaniyang naging kontribusyon sa panahon ng kaniyang panunungkulan. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Claire Castro na may alok na ibang posisyon sa pamahalaan para kay General Torre. Hindi pa isinasa publiko ang detalye tungkol dito, ngunit malinaw na ito ay opisyal na inihain ng Pangulo. Ipinaliwanag ni Castro na nakadepende sa magiging pasya ni Torre ang lahat. Kapag siya ay pumayag, saka lamang ilalabas ang kumpletong impormasyon ukol sa bagong pwestong nakalaan para sa kaniya. Mula naman sa ulat ng remate, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga pag-uusap na talaga tungkol sa posibilidad ng reassignment para kay Torre. Gayunman, nilinaw niyang wala pang final na desisyon at nasa general pa rin kung tatanggapin niya ang bagong tungkulin. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ulat, malinaw na ang naging aksyon ay hindi simpleng pagbabago sa liderato. Isa itong paglipat ng isang veteranong pinuno tungo sa panibagong larangan ng paglilingkod. Sa halip na ituring itong pagtatapos, may ihahambing ito sa isang panibagong yugto para kay General Torre na maaaring magbigay daan sa mas malawak na serbisyo publiko. Sa mga oras na pinalitan siya ni General Nartates sa posisyon, pinakita ng gobyerno na ang pangunahing layunin ay manatili ang kaayusan at operasyon ng pambansang pulisya. Nananatili ring bukas ang posibilidad na muling makita si Torre sa isa pang mahalagang pwesto sa gobyerno, isang bagay na hinihintay ng marami kung saan siya muling magsisilbi. Para sa ilan mga kapupong, ang mabilis na palitang ito ay nakakapagtaka, ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na bahagi lamang ito ng mas malawak na plano ng administrasyon upang ilagay ang mga tamang tao sa mga angkop na posisyon. Sa ganitong paraan, masisiguro raw na magagamit ang karanasan at kakayahan ng bawat opisyal sa pinakamainam na paraan. Sa ngayon mga kapupong ay tahimik lamang si General Torre tungkol sa kaniyang susunod na hakbang. Hindi pa siya nagbibigay ng malinaw na pahayag ukol sa alok ng Malacanang. Subalit malinaw na nananatili ang respeto ng pamahalaan sa kanya dahil hindi lamang siya tinanggal at iniwan, kundi inalok agad ng isa pang posisyon kung saan magagamit pa rin ang kaniyang kakayahan. Well mga kapupong, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pagbabago sa liderato, kundi isang halimbawa kung paano pinapahalagahan ng pamahalaan ang karanasan at serbisyo ng kanilang mga opisyal. Ipinapakita nito na sa kabila ng mabilis na aksyon, ang layunin ay manatiling matatag ang institusyon at mabigyan ng bagong pagkakataon ang mga taong naglaan ng mahabang panahon sa paglilingkod. Sa mga oras na mainit ang usapan tungkol sa pamumuno ng PNP, naging sentro ng balita ang biglaang pag-alis sa posisyon ni General Nicolas Torre bilang pinuno ng PNP. Marami ang nagulat sa pangyayaring ito dahil halos 3 buwan lamang mula nang siya'y maupo sa pinakamataas na pwesto ng pambansang kapulisan. Sa kanyang naging pahayag, nagpasalamat si General Nicolas Torre sa lahat ng sumuporta sa kanya sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan. Sinabi niya na bagamat maikli lamang ang kanyang naging serbisyo bilang pinuno, naniniwala siyang nagawa nila ng kanyang mga kasama ang ilang mahahalagang hakbang para sa kapulisan. Ayon kay Torre, ang pinakamahalaga ay ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng PNP upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Samantala, sa panig ng Malacanang, sinabi ng palasyo na personal na desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggal kay Torre.
Ipinaliwanag na hindi ito bunga ng isang malaking kontrobersya, kundi isang paraan lamang upang matiyak na ang liderato ng PNP ay akma sa nais ng administrasyon. Binanggit din na ang posisyon ng PNP chief ay sensitibo at nangangailangan ng tiwala ng Pangulo, kaya't normal lamang na magkaroon ng pagbabago kung kinakailangan. Kapalit ni Torre, itinalaga si Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong hepe ng PNP. Kilala si Nartates sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo at itinuturing na isa sa mga opisyal na may kakayahan at disiplina sa pagpapatupad ng mga patakaran. Sa kanyang unang pahayag bilang pinuno, sinabi niyang wala siyang nakikitang salungatan sa hanay ng kapulisan sa kabila ng pagbabago sa pamunuan. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay manatiling buo ang organisasyon at patuloy na magtrabaho para sa kapayapaan at kaayusan. Dagdag pa ni Nartates, naniniwala siyang ang pagkakaalis ni Torre ay hindi dahilan upang magkaroon ng hidwaan. Sa halip, dapat itong tingnan bilang bahagi ng proseso kung saan ang bawat opisyal ay handang maglingkod kung saan sila ilalagay ng pamahalaan. Tiniyak din niya na ipagpapatuloy ng kanyang liderato ang mga nasimulang programa at magdaragdag ng mga panibagong aksyon na makatutulong sa mas epektibong pagpapatupad ng batas. Ipinakita rin ni Torre ang pagiging magaan ng kanyang kalooban matapos ang desisyon. Ayon sa kanya, normal lamang ang ganitong sitwasyon sa mundo ng serbisyo publiko at wala siyang tampo sa Pangulo. Para kay Torre, ang pinakamahalaga ay naipakita niya ang kanyang dedikasyon at naibigay ang lahat ng kanyang magagawa para sa organisasyon. Para naman sa mga nakasubaybay sa pangyayari, ang mabilis na palitan ng liderato sa PNP ay nagsilbing paalala na ang tiwala at kumpiyansa ng pamahalaan ang pinakamahalagang puhunan ng sinumang opisyal. Sa kabila ng mga pagbabago, ang inaasahan ng mamamayan ay malinaw. Isang pulisya na tapat, disiplinado at handang magsilbi sa bawat Pilipino. Sa ngayon mga kapupong ay nakatuon ang atensyon ng mga Filipino kay General Nartates at kung paano niya pamumunuan ng PNP. Malaki ang hamon sa kanya na ipagpatuloy ang mga nasimulan at tugunan ang mga bagong pangangailangan ng kapulisan. Subalit, ayon sa kanya, buo ang kanyang tiwala na sa tulong ng bawat miyembro ng organisasyon, makakamit nila ang layunin ng pagkakaroon ng isang matatag at maaasahang pambansang kapulisan.